full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Ito ang pinakamalala at pinakanakakasukang kaipokritahan ni Risa Hontiveros. Ano? Si Duterte ang nagkalat? Ang totoong nagkalat ay kayong mga liberal at nilinis ni Duterte yung mga kalat nyo na nanuot na sa society natin. Hindi si Duterte ang mantsa. Kayo ang mga mantsa at kayo ang mga germs na dapat pinupuksa. Hindi nyo maluloko at mabubura sa utak namin ang mga naranasan namin nung kayo pa ang administrasyon. Kaya huwag kang magmalinis, Risa. Kayo ang totoong mga salot ng bansang ito. Sabi ni Hontiveros, sabi niya, hanggat nasa pwesto si Vice President Sara Duterte, while VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Sabi ni Senador Hontiveros. Takot kayo? Threaten kayo? Diyos ka! Takot na takot si Risa Hontiveros kasi alam mo ang totoo na marami talagang sumusuporta sa mga Duterte. Sabi pa niya dyan, danger. Sa amin, safety. Kasi pag Duterte, we feel safe. Sa inyo, danger. Danger sa mga ambisyon nyo. Danger kasi hanggang andyan ang mga Duterte, hindi na talaga kayo mananalo. Takot na takot si Risa Hontiveros. Sabi niya, Duterte comeback, nananatiling panganib hanggat nasa pwesto si VP Sara. Sabi ni Senator Risa. Panganib sa amin or panganib sa mga ambisyon nyo? Now, kitang-kita natin mga lods, ang Dilawan, Mapapulawan, lahat sila ang gustong gurgurin at gustong mawala sa eksena ang mga Duterte. Halatang-halata mo na. Kaya pansinin mo, di ba? Yung ginagawa ng mga Pulawan at ginagawa ng mga Dilawan, di ba sounds like? Di ba pamilyar na pamilyar? At wala silang ibang tinitira dito. Duterte alone. Ang mga Duterte lang talaga. Kasi si Risa Hontiveros, di ba, alam naman natin yan. Dati pa lang, di ba, anti-Marcos yan. Pero ngayon, sikmurang-sikmura na niya ang pagiging anti-Marcos niya. Nilunok na niya. Nilunok na niya ang kanyang dignidad. Para ano? Para makipagsanib puwersa para tsugiin ang mga Duterte. Grabe talaga ang pagka-ipokrita ni Risa Hontiveros. Speech lang ito, sasabihin ko sa inyo yung tatlong pagiging ipokrita ng senadorang ito. It's distressing that the darkness of the Duterte years still looms large around us. Until now, we are still trying to correct all his wrongs, still trying to reverse the damage that he has done. Mga kasama, this is one of our most important tasks to continue to hold Duterte accountable. Diyos ko, si Risa mukhang na-trauma sa sunod-sunod na pagkatalo ng mga Dilawan ng mga liberal sa panahon ni Duterte. 2024 na, Duterte pa rin ang bukang bibig at gustong pabagsakin. At ano, Risa? You want Duterte to be accountable, pero puro Senate hearing ang ginagawa mo. Kung gusto mo talaga na ma-hold accountable si Duterte sa mga pagkakamali ko na niya na sinasabi mo, why not stop the Senate hearing at dumiretso ka na sa korte? Mag-file ka ng kaso para mapagdesisyonan ng korte kung meron ba talagang pagkakamali o wala. Pero alam naman namin, Risa Hontiveros, na wala kang mailabas, kaya ang ginagawa mo lang ay Senate hearing at pagka-grandstand. Ang ginagawa mo ay trial by publicity. Private citizen na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, so hindi na siya
immune sa lawsuit. So why not file a case para mapatunayan mo with proof beyond reasonable doubt yung mga inaakusa mo sa kanya? Bakit? Nahatulan nyo ba katulad sa isang korte ang isang tao dyan sa Senate hearing o puro lang trial by publicity? Kaya tigilan mo kami sa gusto mo siyang maging accountable. Kasi kung gusto mo siyang maging accountable, edi nag-file ka na ng case. Indeed, in this intergenerational fight to assert and defend our sovereignty, we must put politics, diplomacy, and civilian action at the captain's beam. Yan po si Risa na ipaglaban daw natin ang ating soberanya. Pero, ito din ang sabi niya. Di tayo tumigil sa paniningil kay Duterte, lalo na dito, ngayon sa namin itong oras na siya at ang mga alagad niya ay dapat humarap sa International Criminal Court. See? Napaka-ipokrita. Ipaglaban daw natin ang soberanya natin. Pero ganun-ganun na lang kadaling i-disrespect ang soberanya natin at ibigay ang jurisdiction sa mga krimen na nangyayari dito sa Pilipinas sa ICC. Meron naman tayong gumaganang justice system. Ipaglalaban ang soberanya pero wala kang tiwala sa mga korte natin? Remember, kamakailan pa lang ay naakwit na si Lima. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na hindi gumagana ang justice system. Pero para sa iyo, Risa Ontiveros, pwede nating isantabi ang ating soberanya para sa ICC. So ano ba talaga? Ipaglalaban natin ang soberanya o i-give up natin ito? Diyan sa West Philippine Sea ay pinag-aagawan pa ang mga teritoryo dyan. So ngayon, hindi pa natin sure kung makukuha natin yan. Pero yung soberanya na meron tayo ngayon, yung siguradong atin, ay kini-give up mo, Risa Ontiveros. So tigilan mo kami sa kaipokritahan mo na gusto mong ipaglaban ang soberanya natin. Ngayon na naglaho na ang team, let us take this opportunity to take immediate action. Let us all use this time to reinvigorate our base, broaden our alliances, and show the Filipino people that we, the true opposition, can offer a much, much better alternative. Ano daw? True opposition si Risa? Opposition ka pa ba, Risa Ontiveros? Di ba nga ang gusto mong pabagsakin ay ang mga Duterte na gusto ding pabagsakin ng administrasyon na to? Wala nang unity kasi unipink na kayo. You are not an opposition anymore, Risa Ontiveros. Katulong ka na ni Bongbong Marcos na gawin ang mga layunin niya. Pabagsakin ang mga Duterte para ang administrasyon ngayon ay manatili sa kapangyarihan at kayo naman mga liberal ay pabagsakin ang mga Duterte para makabalik sa kapangyarihan. Nagtutulungan kayo pero ang tawag mo sa sarili mo, true opposition? Nagpapatawa ka ba? Di ba nga, imbis na ang i-criticize mo ay ang presidente na nag-approve ng pag-transfer ng pera mula sa contingent fund niya papunta sa Office of the Vice President, ang criticize mo ay si VP Sara na tumanggap lamang. Bakit? Para sa iyo ba ang mga Duterte pa rin ang administrasyon ngayon? Bongbong, sa sobrang weak mo, hindi ka ata nararamdaman ni Risa bilang administrasyon. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayo iusin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang manuot sa ating lipunan. Parang bansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Ito ang pinakamalala at pinakanakakasukang kaipokritahan ni Risa Ontiveros. Ano? Si Duterte ang nagkalat? Ang totoong nagkalat ay kayo mga liberal at nilinis ni Duterte yung mga kalat nyo na nanood na sa society natin. Hindi si Duterte ang mantsa. Kayo ang mga mantsa at kayo ang mga germs na dapat pinupuksan. Hindi nyo maluloko at mapupura sa utak namin ang mga naranasan namin nung kayo pa ang administrasyon. Kaya wag kang magmalinis, Risa. Kayo ang totoong mga salot ng bansang ito.